Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. And of course, sa mga kapatiran natin din nag-observe ng Shabbat today. Shabbat Shalom sa inyong mga kapatiran na nagpapahinga sa araw na ito. Mga kapatid, sa ating lingguhang pag-aral sa nakaraang linggo, hindi po tayo nakagawa ng ganitong study kasi nga nagkaroon tayo ng assistance doon sa immersion ng ating mga kapatiran doon sa Bugo. No? Si Brother Exactly po, yun po ang ginamit po ni Abba Yahuwah na maging nangunguna din po sa gawain ni Abba Yahuwah doon sa Bugo. So narinig niyo po kagabi ang kanyang mga explanation din po. So it was a good time, and at this time tuloy tayo sa ating welcome po sa ating weekly scriptural study, live discussions with Q&A. So marami akong mga na-post dito ng mga questions, at wala akong sagot. So kailangan talaga kayong mag-unmute at magsalita. Okay, so I hope we can have that lively as well. Bilang papuri sa ating Ama, na patunog na po natin ang tambulig kanina. Basahin ko ang Tahaliyam 96 verse 9. Sambahin ninyo ang Yahuwah, rather sambahin ninyo si Yahuwah sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayong buong lupa sa kaniyang harapan. So gusto kong i-highlight dito yung pagsamba ni Yahuwah. Bakit kailangan siyang sambahin? Sinabi dito, sa kagandahan ng kabanalan. Talagang kapuri-puri, karapat-dapat po na sambahin ang ating Ama. Okay? Sa ating napag-usapan na kanina sa ating Torah reading, this all prepares, kasi mga kapatid, nabasa po namin kanina ang Shemot or Exodus 24. Napakaganda po ng aming discussion dito. So, it's so good to connect it here, mga kapatid, na kailangan talaga ang pag-worship po natin, ang dakilain po natin, kilalanin po natin si Yahuwah sa kaniyang kabanalan, mga kapatid. At dapat manginig tayo, or we should have the fear, okay? Kailangan tayo magkaroon ng fear of Yahuwah. Kasi nga, kung meron tayong takot ni Yahuwah o kay Yahuwah, mga kapatid, yun po ang tutulong din po sa atin na iwas tayo sa mga masasamang gawain, iwas tayo sa mga makamundong mga gawain, and so on and so forth. So, ang laking tulong sa atin po, mga kapatid, yung the fear, yung panginginig sa kanyang harapan. Na ang ibig sabihin noon yung pagbigay ng deep respect and reverence po at pagpuri, ibigay lang po sa kanyang pangalan. So ito po ang ating Ama, kapag ating bigkasin po yan, Yahuwah. Yahuwah po ang Ama na tanging makapangyarihan at walang lumikha, okay, na dapat nating sambahin. At wala tayong duda sa kanyang pangalan kasi nga po, nandito po yan sa mga pangalan din po ng mga prophets. Wala tayong duda sa mga titik na yan na nababasa at nakikita natin sa pangalan ng ating Ama. Also with Yahusha, unang kapat, chapter 3, verse 15. Sinabi po dito, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Mashiach bilang Adon o bilang sovereign. Lagi kayong maging handa at ipagtanggol sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. So, mga kapatid, ito ay hamon sa bawat isa sa atin na kailangan tayo laging handa. Kung sa Boy Scout and Girl Scout pa yan noon, laging handa po tayo. Anong laging handa? Na ipagtanggol, okay? Ipagtanggol or bigyan ng kasagutan po ang bawat taong humingi o humihingi, okay, ng katuwiran patungkol sa pag-asa na meron tayo kay Yahusha. So,
with all the challenges ngayon mga kapatid na iba na yung pangalan na ating binabanggit. Tapos meron naman tayong new journey na we are saying na yung mga writings ni Saul ay talagang daming mga mali or sinungaling. Okay? So mga kapatid, mas lalong tumindi. Mas lalo pong nagkaroon tayo ng hamon sa ating panahon ngayon na talagang ipagtanggol po natin, okay, si Yahushua, ang kanyang mga salita po, ipagtanggol po natin. Kasi nga, kung napansin niyo, maraming mga tao ngayon mga kapatid na litong-lito na po. Sino ba at kanino ba at saan ba ang tama and so on so forth. So sana maging patient din tayo at maging mapadmasid din at constantly po tayo humingi ng tulong ng Ruach HaKodesh. Okay? Yahushua po ang ating pinag-usapan dito. Yahushua ayan. Na kapag banggitin natin po si Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So ayan mga kapatid, Yahuwah ang Ama, Yahushua po ang Mashiach, ang anak, at yan, all esteem and praises as we continue po sa ating discussion. So, quick review lang, nasa big chunk of information na tayo, chapter 19 to chapter 25 po. Okay, so it is a very big chunk of section ng Matat Iao. The movement to the tree, okay, also known as cross, no? So, iniiwasan natin yon. So, dito, Yahushua deeds, opposition, and discipleship. We're about to finish on that. The road to Jerusalem. Nandyan po tayo ngayon. And natapos na nating napag-usapan ng wealth and kingdom reign, rewards. Parable of workers in the vineyards, we're done. At ngayon, nandito na tayo sa tinatawag third passion prediction and reign honor. Okay, so hindi natin matapos itong 28, na hinati ko lang sa verse 23 para to be continued na lang po tayo sa susunod na discussion natin. So third passion prediction and reign honor. So yun po ang ating titingnan as we continue. This narrative section deals with the road to Jerusalem and Yahushua's passion. Yet the issue on rewards continues. So kung napansin niyo, no? Parang pangtatlong na ito, no? Pangtatlong discussion na natin ito na pinag-usapan natin yung rewards. Okay? So kung napanood ninyo yung Bema Seat Judgment Part 1 and Part 2, hindi ko masyadong nabigyan ng extensive explanation yung rewards na naibigay ni Yahushua, mga kapatid. But dito sa mga tatlong discussion natin ngayon, sana matugunan po or mabigyan po ng additional information kung ano yung pagkukulang natin na paliwanag doon sa Bema Seat Judgment Part 1 and Part 2. Kasi dito sa mga tatlong videos, teaching na napag-usapan na natin, mga kapatid, ngayon, we are now on the third discussion na marami talagang pinag-usapan dito about rewards. So, ayan, bigyan natin ng emphasis yan today. Another part on that is reward. Yahushua here becomes the prime example of the phrase last, while the disciples want to be the first. O, diba? Kung napansin niyo, the last shall be the first. Diba yung common dito na yun na, diba yung common nating ano dito sa pangatlong discussion natin ngayon, diba? Napaalala ninyo mga kapatid na yung pinaka-last, yun ang magiging first. Okay? Nasa pangatlong linggo na tayong mag-discuss nito. But ngayon mga kapatid, kaiba ito. Kasi bakit kaiba? Kasi ang tinutukoy dito sa last, walang iba kundi si Yahushua. At yung tinutukoy ng first dito, walang iba kundi ang mga disciples. Okay? So, ayan.
We have discussed this noon, the first and the last. The first shall be the last. Ito rin. We also discussed that. The first shall be the last. So ngayon, pang tatlo na ito. Yahushua deliberately chooses the way of the tree while the disciples, okay, consume with their own desire for greatness. So we will become first only by making ourselves last. And that can happen only when we pattern ourselves after Yahushua. Okay? Mga kapatid, talagang mahalaga itong topic kasi imagine ka, pang tatlong discussion na tayo ngayon who deals with this reward issue and the famous line, the last shall be the first shall be the last. So, ngayon, bigyan natin ng mahalaga na yung last dito ay Yahushua na talaga ang pinag-usapan. At saka yung first dito ay talagang desire. Pinag-usapan dito ay desire talaga ng mga apostles. So, ayan, I hope na magkaroon tayo ng exciting discussion batay dito sa information na yan. Okay, magbigay tayo ng kunting kaalaman sa ating outline para meron na tayong idea before we read. Una dito is Yahushua's passion prediction ito sa mga talata na yan. And simply sa verse 13 yan po, 17 yan po ay setting. And then yung delivery to the priest, chief priests and scribes for condemnation, kay turn over or give up si Yahushua doon sa chief priests and scribes. Delivery to the Gentiles for scourging and impalement. Okay? Pagkatapos doon sa mga chief priests and scribes, doon na naman sa mga Gentiles para siya is scourging and impalement. And then resurrection on the third day, verse 19. Okay? And then the ambitious request for honor and power. So, kumbaga merong shift, no? Dito pinag-usapan patungkol kay Yahushua ang kaniyang suffering, ang kaniyang pain. Okay? But dito merong shift of the story at anong pinag-usapan? Ambitious request for honor and power. Okay? Kasi merong mother na pumunta doon at humingi. Okay? The mother's request, sit at Yahushua's right and left in the reign. Okay? Sinong mother kaya ito? Tingnan natin mamaya, no? Sinong mother at sinong mga sinong apostles, sinong disciples rather ang tinutukoy dito. The dialogue about the cup. Okay? Ano ba itong cup na pinag-usapan? The necessity of drinking the cup. Then, last part dito is the right of Alua to decide. Okay? So, hanggang dyan lang po and then we will continue with the next part sa susunod na rin po na linggo. Okay, so ayan, the third prediction and reign honor. So meron tayong pagbasa ng scripture today, meron tayong observation, interpretation as well as reflection din po. So let me stop sharing that. And then sino po ang pwede maka-volunteer na magbasa for our passage today? Kindly unmute po and then read for us our scripture. Mateo? Yes, 20:17. Mateo 20:17, habang umaahon si Yahuwah si Yahushua. Habang umaahon si Yahushua patungo sa Jerusalem, ibinukod niya ang 12 alagad at sa daan ay sinabi niya sa kanila, narito, umaahon tayo patungong Jerusalem. Ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba at kanilang hahatulan. Siya ang kamatayan. At kanilang ibibigay siya sa mga hintel upang kutsain, hagupitin at ipako sa krus at siya'y mabubuhay sa ikatlong araw. Okay.
Pagkatapos ay lumapit kay Yausha, ang ina ng mga anak ni Zebedeo, nakasama ang kaniyang mga anak na lalaki. Siya ay lumuhod sa kanya at may hiniling na isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong dalawa kong anak ay umupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Yausha at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong inuman ang kapa na malapit ko ng Kaya nyo bang inuman ang kapa na malapit ko nang inuman? Sinasabi nila sa kanya, kaya namin. Sinabi niya sa kanila, talagang iinuman ninyo ang aking kapa, ngunit ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakaloob, kundi iyon ay para sa kanila na pinaglalaanan ng aking ama. Okay, salamat po Sister Cheryl sa pagkabasa po ng ating mga ilang talata mula sa Matatiao chapter 20, 17 hanggang sa 23 lang po. So at this time, tuloy po tayo sa ating mga pagpapaliwanag na naumpisahan na as we move on. So batay dito sa nabasa na, napaliwanag na natin po ang ating outline kanina, nakakuha na ninyong outline. At siyempre, nabasa na po natin ang passage. So ngayon, tuloy na po tayo sa ating observation, explanation, and then ano yung ating makukuha dito. Okay, una is look at the setting. Journey to Jerusalem. Ito po yung journey at na-record po ni Matthew. Habang umahon si Yausha patungo sa Jerusalem, ibinukod niya ang 12 alagad at sa daan ay sinabi niya sa kanila. So, merong observation natin dito na for the first time, nabanggit po yung 12. Okay? The 12 disciples. Okay? Nabanggit dito yung the 12 disciples. Although doon sa Matatiao 19 verse 28 ba yun, no? Na talks about the reward, okay? Nabanggit naman po doon yung 12 thrones, okay? And 12 disciples. So nabanggit na 12 tribes, rather 12 thrones and 12 tribes. Nabanggit naman po doon. But dito, talagang nabanggit na po dito mula sa kay Yausha, itong word na 12 alagad. Okay? So, merong emphasis yan para sa later on, magiging 12 apostles nga later on. The centrality of the journey to Jerusalem, journey to Yahusha's destiny continues dito. It is stated twice that Yahusha is ascending. Okay? Dito sa verse 18 mamaya, makikita natin, Yahusha is ascending and they are on the road. Okay? They are on the road or they are on the way to appointed hour. So, sa ating mga pag-aral na sa nakaraan, talagang may oras ang lahat. Okay? Every time, ang bawat pangyayari ay talagang may oras yan. Okay? Every event, every things that happen, merong oras, may panahon talaga yan. So dito, almost 3 years na, kung di ako nagkamali, almost 3 years na po, Yahushua was with his disciples. So ngayon, nasa road na po sila papuntang Jerusalem. At dahil dito, tinatawag na this is now the appointed time. Kumbaga, kung ating i-rephrase it, no? So, how is this way defined? Okay, ascending towards patungo sa Jerusalem,
And then together with the crowd, they are on the road, they are on the way, mga kapatid, papunta doon sa daan na tinatahak ni Yahushua together with the crowd and together with the disciples. So, is there any answer for this question, mga kapatid? How is this way defined? Itong road, itong tatahakin ni Yahushua, mga kapatid, na daan or patutunghanan ni Yahushua sa panahon na ito. How do you describe it? Any answer? Pwede ba magbigay kayo ng comment dito sa tanong na yan? How do you describe this road, this way of Yahushua now as patungo sa Jerusalem, ascending to Jerusalem? Do you have any answer? Brother Dan, nag-connect ba yan sa na sinabi na yung cup ko ay hindi niyo hindi niyo maano yun dahil yes. Yung way ko ay hindi niyo yun Ito ba ho yun? Yes, may connection din kasi yun ang ending mo niya. Okay. Apo. So, yung sinasabi ni Yahushua, alam ba ninyo anong hinihingi ninyo? Kaya ba ninyong inumin ang aking cup o ang aking kupa? Kaya ba ninyong inumin? Okay? Yes, may connection po doon. So, how do you describe this way? This way ascending to Jerusalem kasi nga leading towards the tree na po siya. Kasi nasa appointed hour na po, nasa appointed time na po. How do you describe? Or how do you define? Death? No, what's that? Dan. Suffering? Yes, suffering. Yes, go ahead. Sister Cheryl, have something to say? Kasi di po ba sinabi niya na iinumin mo ba o inom ka ba talaga sa kapa ko? Parang tinatanong niya doon na talaga bang gusto mong subukan or kakayanin mo kaya yung aking dadaanan, yung aking appointed time na paghihirap, kakayanin mo kaya at sinasabi mo sa akin na iinom ka sa kapa ko. Yeah, so opo. So ayan. Yes. Go ahead. Yun po, Brother Dan. Okay. So if you describe it, no, talaga if you define it, mga kapatid, talagang mahirap, okay? In short, no, mahirap talaga yung way na 'yan. Okay? Tapos hindi lang nila alam, no? Journey to discipleship, okay? Makikita natin dito na Yahushua is really pointing the disciples na kayo, aking mga alagad, ito yung daan na tatahakin ninyo. Okay? At ako yung model. Okay? Yahushua is the model nga. Okay? So, wala namang masama doon sa gusto nilang mag-inom doon sa cup na yon. Wala namang masama doon. Pero ngayon, kanina doon sa bandang dulo, binibigyan ni Yahushua ng pagkakataon na makapag-isip siya na ng malalim. Kasi nga itong journey, okay, itong path, okay, na tinatahak po nila is not easy. Lalo na bilang mga disciples po, bilang mga followers of Yahushua, kasi Yahushua nga ang model. Okay? And Yahushua bilang our master, tayo bilang kanyang servant, di ba? It is a common expression naman po na master servants cannot servants are not greater than the master. In other words, master is always the great. Okay? So ibig sabihin, kung yun po ang gagawin ng ating master, okay? So wala po tayong rason na bilang servant hindi natin gawin kasi ginawa ng ating master yon. So nakuha niyo yung logic diyan. So dahil tayo ay kanyang servants at yan ang ginawa ng ating master, so hindi pwedeng
magsabi tayo, iwas tayo dyan, ayaw ko yan. Hindi pwede kasi servant is not greater than his master. So, ayan mga kapatid, no? Ito yung challenging path of Yahushua po na tayo ay susunod din sa kanyang mga pinapakitang mga example. Now, this is the first time that disciples are called 12. Okay? Kasi nabanggit ito sa dito na passage, binanggit na 12 yung disciples. Sa 26 verse 14, nabanggit din yan. Then 26 verse 20, then 26 verse 47. Ito yung mga references po na nabanggit po itong phrase na 12 disciples. Bakit kaya mga kapatid na dito pa ngayon na highlight itong 12, yung called the 12 disciples? Bakit dito pa kaya na highlight mga kapatid? Anong significance o anong connection doon sa darating na kamatayan ni Yahushua? Bakit kaya, no? Any sharing on this? Di po kaya, Brother Dan, because di po ba tinuturuan na niya sila na mag-pray? Tinuturuan na niya sila kung paano yung way? Kaya nga po nag-exert siya ng mga parable. At saka doon po sa babae, we are so lucky dahil din po kaya niya po nasabi na gusto niyang uminom doon sa kapa kasi maybe, hindi ko po alam, it is for my understanding lang po, na siguro po gusto niya talaga na maging included yung mga anak niya, but yung hindi lang po niya nakita at hindi lang niya po alam na hindi talaga kakayanin ng tao ang pagdadaanan niya. So sa atin we are so lucky dahil nakita na po natin kung paano kahirap. We can choose. We have the ways to choose the right path. Okay. So, yes, thank you very much, no? I'd like to also connect na itong 12, nabanggit na dito yung 12. Kasi very very important yan. Malapit na siyang mamatay eh. So ibig sabihin, alam na po ni Yahushua na makulangan na po yung 12 na yan kasi siyempre naman, no, hindi pa nangyari dito, but alam na po ni Yahushua na Judas will betray and then Judas will hang and kill himself. So, no wonder, dito pa lang, na-highlight na talaga yung number na 12. Okay? At dito sa 14, verse 20 and 47, pwede ba ma-verify natin po mga kapatid kung tama ba yan? Can somebody read, look at it and say tama po yan, brother, nabanggit po yung 12 dyan. Can somebody help me? Tama ba sa verse 14? Diba? Verse 14 po, nandyan, diba? Then one of the 12 called Yehuda from... Opo. Okay, so nabanggit po yan, no? Verse 20. Okay. And when evening came, he sat down with the 12. Okay? Sa verse 47, tama ba? 47 po. Okay? Wala, no? Verse 47. Hindi nabanggit, tama? Okay, so sa verse 47, hindi na po nabanggit. Okay, so we are correcting it. 12, yes. One of the 12, sabi niya. Sa 47? And while he yet spake, Claudius, tama one pala, of the tama. 12. Okay, tama. Meron tama. din po. Okay, tama. So mga kapatid, itong mga references nito at itong reference natin ngayon na nabasa na, verse 17, at ito. So, na-highlight talaga, no? About to die na po si Yahushua. Dito pa ngayon natin makikita na napaka-important yung 12 number na yan. Ano kaya mga kapatid? What's your explanation po mga kapatid? Although doon sa 1938 ba yun, no? Na nabanggit na po yung 12 thrones, okay? 12 tribes, okay? Nabanggit na po yun doon, no? Ngayon dito, nabanggit natin yung 12 disciples. Okay?
What is Kasi po, Brother Dan, ang pinaka nearest po sa kanya ay yung 12 po eh. Kapag Okay. namatay na po siya, who will gonna continue his teachings? It would be the 12 disciples. At malaman po. Yes, at alam niya na makulangan na yung isa, makulangan na po ng isa yan. Opo. So merong implication na, meron ng para ba kung last will na ba, no? May last will na yan na dapat 12 yan, okay? Alam kong maging Dagdagan nyo na 11 isa. yan. Ganun po. Oo, alam kong maging 11 yan, pero dapat 12 talaga yan. So, mga kapatid, is already giving an idea sa kanyang mga disciples na kung mamatay man ng isa, dapat talaga gawin siya maging 12. Yun ang implication diyan. Kaya ang ginawa ng mga apostles doon sa Book of Acts, talagang ginawa nila yon na sila yung nagpuna, no? Sila yung nagbigay na ng mga instructions kung sino yung qualified. Okay, now dito kita natin yung pangalawang subpoint dito, deliberate to chief priests and scribes for condemnation. Verse 18, no? Narito, humahaon tayo patungong Jerusalem at ibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba at sa kanila at kanilang hahatulan siya ng kamatayan. Okay, so yun po ang nakasabi diyan. So what is the meaning of Yahushua ascending to Jerusalem? Okay, ano pong meaning dito? Yahushua patungo sa Jerusalem, ascending to Jerusalem. Brother Dan, ang ascending ko kasi na the real meaning of ascending is going to going to such an important thing. Kaya pag ascending ho, pumupunta na ho siya sa pinaka-importante niyang role or goal kung bakit siya dito sa mundo. Kaya yung, di ba, ang pagkamatay, he has to die for us. Di ba ganun po yun? So yun ang pinaka-highlight. Okay. Opo, yun ang meaning ho ng ascending. Parang, so mga kapatid, kasi yung word na ascending is going up, di ba? Yes. Pero ang nangyari mga kapatid, galing sila sa Galilee, okay? Galilee ay nasa top, then Jerusalem nasa baba. So in other words, they are descending. Physically po, mga kapatid, they are descending physically. Pero ang essence is really ascending towards Jerusalem in a sense na pagdating nila doon, going up man talaga din ang Jerusalem pagdating. But mula sa Galilee, going down yan. But pagdating na doon sa city of Jerusalem, going up na rin yan papunta doon sa kung saan yung city. But again, we don't look at it on the geographical, but look at it on the spiritual aspect na ascending kasi nga, okay, time na po ito na Yahushua will be lifted up, okay, kasi yun na po yung fulfillment na po ng kaniyang mission. Okay, which is really to die. Okay, so good introduction on that. So it gives an emphatic imagery of ascension to the tree. Okay, and present tenses place this in the foreground of the action. So ang ascending pala ng Jerusalem is really a picture or an image of ascension to the tree. Okay, kasi nga kapag ihang na po sila doon sa kahoy na yon, kasi nasa nasa elevated place talaga yon, na mag-ascend sila doon and everybody will look up. Okay, kasi yun ang significant doon sa kanyang kamatayan, na everybody will look up to him kasi nga merong significance po yun sa kanyang mission at sa kanyang pagligtas po sa atin. So ayan ang mga punto dyan. Let's continue. So what is the possible meaning of the Son of Man will be delivered to the chief priest? So yan po ang ating tutukan. And teachers of the law, and they will condemn him to death. Okay? So ano kaya mga kapatid ang possible nating sagot dito? Son of Man, ha? Son of Man, sino tinutukoy dito? Yahushua, tama? Yahushua po, will be delivered to the chief priests, teachers of the law, and will condemn him. Bakit
bakit pa of all, doon pa siya i-deliver? Diba? Sino itong mga chief priests? Sino itong mga teachers of the law? Diba? Who are they? Sa panahon niya, ng almost 3 years. Sino sila? Pharisees? Sadducees? Pharisees. Oo. Sila yung mga lagi niyang Kasama? Diba? Sila yung mga usual nagkakaroon ng mga talagang harsh na mga exchanging of words, rebuking you hypocrites, and so on and so forth. But now, okay, ano nakita ninyo mga kapatid? Sa hindi pa yung time, Yahushua was there, very, very persuasive, rebuking them, okay, whatever yung sinasabi niya doon. But ngayon, okay. Ano na yung picture ngayon? What's going on, mga kapatid? Siya na ngayon ang siya ang nabaliktad po. Okay. So, nabaliktad na po. So what's the point? What is going on here? Last will be the first. Yan po ba ang meaning doon? Okay. Okay, so tingnan mo yan, no? The ban of man, the Son of Man, mga kapatid. This is no other than the ban of Yahuwah. Ang tinutukoy natin dito, now will be delivered to the chief priest. Sino ang mga chief priests? Sila ba yung mga leaders? Sila ba sila yung mga deciding people, di ba, sa mga religious aspect? Top people, the top people. Sila yung mga top people. Sino itong mga teachers of the law? Sila po yung mga experts. Sila yung mga galing sa law. Okay? Bakit si Yahushua dadaan dito sa mga groups of people nito, religious people? Highest ranking doon sa religious aspect, dito sa mga magagaling sa mga law. Bakit siya dadaan dyan? Okay? Alua is handling his ban, or Yahushua, his son, over to his destiny. Okay? The leaders who took Yahushua to the tree condemn him to death. Which implies, okay, an actual judicial process. Okay? So, when we say judicial process, ano pong ibig sabihin yan? Speaks about what? Ito mga experts of the law. Ito mga religious leaders. They are the deciding body. Okay? Experts of the law. Okay? So, meron talagang tinatawag na judicial process. At i-condemn na po si Yahushua. Bakit siya i-condemn? Nagkasala ba siya? Ganyan ba? Yun ang mga questions natin na we can play in our mind. Bakit siya i-condemn? Bakit siya dadaan dito sa process na yan? Any interaction? Para po sa fulfillment. Sa fulfillment ng what is already have written. Kasi nakalagay, I don't remember if it is written in Mateo or John. Okay. So to fulfill, no, what is written for Yahushua, na dapat ayun, talagang mamatay siya. So bago siya mamatay doon, dadaan muna siya dito sa kumbaga legal process. Okay? Okay, yan ang sitwasyon. So how do you describe this due process? Based on the fact that Yahushua, the ban of Alua, is on trial. Or rather than siguro po para makakita ng mga tao how, kasi di po ba doon parang dito manggagaling, or we have to start the situation should be or must be started in this para makita ng tao yung resurrection. At para din po malaman how powerful he is, how wrong our people is,
At or para din po makita nila na how obedient should be human is. Parang ganun po, Brother Dan. Okay. Take note kanina, thank you very much. Take note kanina, Yahushua is the model here towards this journey. Ngayon, pinapakita na ni Yahushua sa kanyang mga disciples. Okay? Kung ano ito. Na kung siya, the band of Alua, the band of man, dadaan sa very, shall we say, no? Napaka-humiliating process ito eh. Kung sabihin natin ba, talagang masakit na masakit ito kung isipin ng tao yung process na yan. Kasi nga, in the real sense, wala naman talagang kasalanan si Yahushua, pero yun man talaga ang mission niya. So, kaya, ngayon, malalim yung pagmuni-muni ng mga disciples dito. Okay? Kung bakit dumaan siya diyan sa chief priest na yan at dumaan siya diyan sa mga teachers of the law. Wala akong nabasa dito sa scripture, no? Pero meron kasi akong mga extra reading ngayon na sinasabi ko lagi yung kwento ni Peter and Clement, no? Ewan ko kung binabasa ba ninyo, Sister Cheryl at saka Sister Lilieta, yung if ever na-download na po ninyo. Kung hindi nyo pa na-download, magandang basahin po yun. Magandang basahin yun. Yes, yes. Kasi sa aking mga extra reading, ano po? Need the download? Yung pinag-usapan natin one time na nagkaroon tayo ng informal discussion on Clementine. Okay, Syriac ng Clementine ba yun? Yung mga writings ni Kappa na nasulat ni Clement. Okay? So, kasi doon sa kwento na yon, although extra yun, no, extra scriptural, no, hindi natin sinali yun sa 66, no? Pero merong mga information din doon na nagbigay sa atin ng mga additional knowledge po kung anong nangyari after Yahushua resurrected. Kasi ang nangyari pala, after Yahushua resurrected, 7 years talaga, no? Solid 7 years. Paulit-ulit tinatawag sila ng chief priest. Okay? They were called by the chief priest. Caiaphas, okay? Di ba yun ang nakapalit sa panahon na yon? Caiaphas. Okay? Si Caiaphas, for 7 years, paulit-ulit na tinatawag ang mga apostles. Bigyan na kami ng tanong, bigyan kami ng sagot. Itong namatay, siya na ba talaga yung prophet? Siya na ba talaga yung Messiah? Pero hindi binigay ng sagot, hindi nagbigay ng sagot ang mga apostles hanggang sa dumating sa ika-7th year. Okay? Pero pagdating ng ika-7th year, doon mas marami nang naniniwala kasi nga talagang laganap na yung mensahe patungkol kay Yahushua na siya na pala yung Messiah. Laganap na for 7 years. So, ngayon nag-wonder na yung mga Jews, di ba? Yung napag-usapan din kagabi na yung mga Jews na who are very strict to the law, strict of the observance of the Pharisee na mga pagtuunawa. Maraming mga na doon, maraming mga nagtaka na kasi marami nang na-convert nga, naging believer na po ni Yahushua. So, ayun, ang nangyari pagdating ng 7 taon, 7th year, yun pa sila nagbigay ng sagot during the Passover celebration. So sa Passover celebration, doon si James, no? Si James yung recognized bishop sa panahon na ito. Si James po yung nagtayo doon sa mga harap ng mga chief priest, harap ng mga pari at maraming mga Jews na nakikinig doon sa kanya. At ayun, no, talagang napaka-powerful yung speech ni James doon sa panahon na yon. At ayun, yung manggugulo na ating pinag-usapan na si Saul, doon lumabas. Sumigaw siya ng malakas sa sigaw at doon nagkaroon siya ng words to create noise and confusion in the crowd. Kinokontra po niya yung
preaching ni James. Sa panahon na ito. At ang nangyari, talagang kumuha siya ng pinalo niya talaga si James. Talagang brutally pinalo si James, tapos nahulog si James mula doon sa lugar kung saan siya nakatayo kasi itinapon siya doon sa baba. And then mabuti na lang hindi na kumilos si James at hindi na rin siya pinalo uli. Okay? At ayun, nagkaroon na ng commotion kasi nga maraming namatay, maraming bloodshed ang nangyari doon dahil kay Paul nga. Kumbaga, Paul nga talaga ang serial killer sa panahon na yon. Brutally beat the believers of Yahushua. Kasi nga, marami nang naniniwala kasi very powerful yung message ni James doon sa harapan ni Caiaphas. So, mga kapatid, extra reading lang po yan, but ang point ko is, dito si Yahushua dumaan sa chief priest, dumaan sa mga teachers of the law, kasi way po ito ni Yahushua to prepare his disciples po. Okay? Damang-dama ng mga disciples ni Yahushua kung ano yung gagawin ng mga priests o chief priests and teachers of the law sa panahon na ito. Damang-dama nila. So, no wonder why inabot pa ng 7 years bago silang nagkaroon ng talagang very powerful declaration doon na yes, Yahushua talaga yung Messiah, talaga yung tinatay ninyo. And yun, nagkaroon ng kaguluhan because of Paul sa panahon na yun. Okay? So, ayan, wala tayong answer here, but I appreciate kung meron pa kayong additional na mga comment po. Do you have something else to add here? Okay, so allow your mind to work. Yes, go ahead, brother. Have something to share. About the testing, investigation of Yahushua on trial. They based in on kung talagang siya yung karapat-dapat na Messiah. Opo. Yes. So, ayan. Thank you very much. He deserved it, no? He deserved it kasi nga leading towards na doon sa fact na talaga Yahushua is the Messiah. Gadaan siya dito sa process na yan. Okay? Now, pagkatapos doon naman, ito naman yung another, parang minsan hindi mo maintindihan ba? Okay? Pero ito naman yung next na nangyari. Pagkatapos doon sa mga chief priests, chief priests and teachers of the law, dito naman po siya sa mga Gentiles. Okay? At kanilang ibibigay siya sa mga hintil upang kutyain, hagupitin at ipako sa kahoy. Okay? Also known as cross. At siya ay muling mabuhay sa ikatlong araw. So, due process doon sa mga leaders and teachers of the law. Pagkatapos ng due process, dito na naman sa mga Gentiles. Ano kaya mga kapatid? So kung chief priests and teachers of the law speaks of the nation of Yisrael, speaks of the prophets, speaks of the Torah, okay? Ngayon, nandito naman po tayo sa mga Gentiles. Bakit pa dadaan si Yahushua dito sa mga Gentiles? Do you have any insight, mga kapatid? Why deliver to the Gentiles? Deliver to the chief priests, teachers of the law. Ngayon, deliver to the Gentiles. Humiliated po siya sa mga, mas lalo na po sa Gentiles na napaka-low grade, tapos doon siya ang humiliation, grabe po. Bakit siya pinapano doon na, to think of Gentiles are the least people during the time of, di ba ba? Mga Jews ang pinakasikat, mga Gentiles ang parang wala sa po. But it's siya deliver doon, wala namang mga role yung Gentiles. Bakit siya i-deliver pa doon? Yung humiliation po ay, yes, andun po sa kanya. Tama. Kasi mga kapatid, sa mind ng mga Jews, how do they describe the Gentiles? Diba? Para sa mga Jews, ang mga Gentiles po, they describe them as what? Dogs. Nothing. Dogs and pigs. Nothing po. Oh, diba? Ano yung sinabi ni Yahushua? Do not throw your gold to the pigs.
Because when you throw your gold to the pigs, they will trample on it. They will not give value to it. So, yes, merong insight dito na bakit pa dadaan si Yahushua sa mga Gentiles? They are the least. Okay? In the mind of the Jews, they are the least. Para silang mga dogs, para silang mga baboy, and so on and so forth. Now you allow Yahushua to go through this. Talagang napaka-humiliating nga po. Sila pa nga yung, anong gagawin nila? Kukutsain, hagupitin. Wow, at ipako sa kahoy. Okay? So, ayan, no? The Romans did not allow the Jews to execute anyone. So, they will have to give Yahushua to Pilate. Okay? Which is really a Gentile. Okay? So, ayan ang sitwasyon dito. But again, in a deeper reflection, talagang pagkatapos dumaan siya sa mga leaders or religious and teachers of the law, ngayon dito naman siya sa mga Gentiles, which is really significant din po mga kapatid, na ang kanyang kamatayan ay hindi lang po para sa mga leaders, mga religious leaders. Hindi lang po para sa mga experts of the law. Okay, ang kanyang kamatayan din po ay para sa mga Gentiles. Okay, para din po sa mga Gentiles. So, wow. So, ayan, no? How do you describe the impalement process? Okay, simple naman, basahin natin ito. At kung napanood na ninyo yung mga movie about Yahushua, okay, talagang masakit po mga kapatid. Yung impalement process. Talagang masakit po. Okay, so we don't have to discuss further on that. Now, dito naman sa resurrection po. Okay? Mula ng panahon na iyon ay pasimulan ni Yahushua na ipaliwanag sa kaniyang mga alagad ang kanilang pumuntahan siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng mga matanda at ang mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling mabuhay sa ikatlong araw. So, another reference po ito mga kapatid doon sa ating nabasa na kanina, dito sa verse 19 po. Nakasabi din po ito sa Matthew 16:21 na dadaan si Yahushua sa mga elders, punong pari, mga eskriba, papatayin po si Yahushua, ngunit sa ikatlong araw, mabuhay po siya. Okay? What is the significance of the third day? Bakit ba 3 araw? Okay? Pwede ba 1 araw lang? Bakit na-highlight talaga no, yung 3 araw? Wala akong sagot dito, no? Pero baka may mga insight kayo mga kapatid. Anong naalala ninyo doon sa 3 araw? Idea on 3 araw. Sino si Jonah. Jonah? Okay. So, alala niyo si Jonah, no? 3 araw at 3 gabi, tama? Doon siya sa belly of the fish. Okay? Jonah had a mission, di ba? Ano po ang mission ni Jonah? Pupunta siya sa Nineveh. Meron po siyang message doon. To preach repentance on the city of Nineveh. So, nag-disobey man po siya. So, yun, 3 araw, 3 gabi na sa tiyan po siya ng isda. Pero after 3 days and 3 nights, saan po siya napunta? Nabalik po siya. Ha? Spain? Tarshish? Saan po siya napunta? Tarshish. Okay, so meaning, after 3 days po, nabalik po siya saan? Doon sa kaniyang mission. Nakuha niyo mga kapatid? After 3 days, nabalik po siya doon sa saan siya dapat ipadala ni Abba Yahuwah. Wala siyang magawa eh. So gusto niyang mag-iwas, pero hindi siya nakaiwas. Kung ano yung mission niya, doon talaga siya. 3 days and 3 nights. Paglabas niya, yun. Umpisa na sa kanyang mission. What about Yahushua? How significant the 3 days and the 3 nights for Yahushua? Anong mga pagmuni-muni ninyo? Di ba? Dapat kailan siya dapat mabuhay muli, di ba?
Sabbath day. Okay. So dapat mabuhay siya on the Shabbat. Okay? So kailangan ng 3 days and 3 nights. Pagkatapos siyang mamatay, kailangan ng 3 days and 3 nights para ma-fulfill talaga na mabuhay siya on the Shabbat day. Okay? So ayan, based on that, malinaw na namatay siya on the middle of the week na. Okay? Kasi nga mabuhay man siya on the Shabbat. So, yun significant yung third day and 3 nights. 3 days and 3 nights. Anything else na meron kayong nakita na significance? Hindi naman po tayo naniniwala ng Trinity, so hindi na niyo explain yung Trinity diyan. Okay? Anything else you want to explain on this? Brother Dan. Go ahead, sister. Connected pa ba dyan sa ano na yan, yung pagkamatay niya ay pumunta pa siya sa nag-preach pa siya doon sa mga patay? Connected pa ba yun na dapat? Bakit kailangan 3 araw? Oo, kasi mayroon pa siyang mission doon sa mga pupuntahan. May pupuntahan pa siya? Hindi na? Okay, that's a very good point kasi nabanggit niya ni Peter, di ba? Na when Yahushua descended, he went to the place of the dead at doon nag-declare po siya, di ba? Nag-declare po siya ng mensahe doon. Okay? So, I don't think, hindi ko alam, Sister Tessie, pero baka may connection din kung bakit kailangan 3 araw. Okay? For him to have an ample time, okay? To go and visit, to go and preach doon sa place of the dead. Kumbaga, doon sa reference po ni Peter. Hindi ko lang makita kung saan ba na dito, but alam ko nga nasa Peter po yan. Okay, may connection. Possible na may connection, sister. Okay. Anybody else? You have follow-up doon, Sister Tessie? Wala po. Okay, wala. Okay, so, ayan mga kapatid, proceed tayo dito sa next one here. The ambitious request no ng ina dito, no, na ang kanyang anak ay makaupo. Okay, yun ang kanyang request dito. The mother's request, sit at Yahushua's right hand, either left or right. Okay, on the reign. Sa verse 20 pa nga po, ito yung sinabi dito. Pagkatapos ay lumapit kay Yahushua ang ina ng mga anak ni Zebedeo na kasama ang kanyang mga anak na lalaki. Siya ay lumuhod at sa kanya ay may hiniling na isang bagay sa kanya. Okay, verse 21, at sinabi niya sa kanila, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong 2 kong mga anak ay umupo, ang isa po sa inyong kanan, ang isa ay sa kaliwa sa inyong kaharian. Okay? Now, dito mga kapatid, tingnan natin ito, no? Na itong ina na nag-request nito, kung tingnan natin ang Mark 10:35. Okay? Sa Mark 10:35, ano yung kaibahan dito sa nabanggit natin dito o nabasa natin dito? Meron ba silang kaibahan? Mark 10:35. Okay? So, more or less the same sila, no? Na dito wala tayong nabasa dito, no? Pero kung tingnan natin yung Mark 10:35, ang tinutukoy talaga dito ay James and John po. CBD, yun ang tatay nila. Magkapatid ito, James and John, magkapatid yan. So, how do we compare Mark's account from Matthew? And why? Sige, tingnan natin mga kapatid itong Mark 10. Anong sinabi ng Mark 10:35? Tapos i-compare natin ng Matthew. Anong kaibahan nila? Mark 10:35 po. Jacob and Yochanan, the sons of Zebedee, came up to him for us whatever we ask. Rather, teacher, we want you to do for whatever we ask. Anong kaibahan mga kapatid sa Mark 10:35 at dito sa Mattathiao 20?
2021. Anong kaibahan? Specific po ang 2021 ng Matthew. What about Mark 10:35? General, whatsoever we shall desire. So anong wala sa Mark 10:35? Napansin niyo mga kapatid? What is lacking in Mark 10:35? Which is mentioned in Matthew 20, 21, 20. Sitting on the right hand? Lumuhod sa kanyang Okay, hanapin niyo. What's the difference? Mark 10:35 dito sa Matthew 20 o Matatiao 20, 20, 21. Anong kaibahan po? Anong missing dito sa Mark? Ipag-utos mo. They are commanding. Pag-utos mo na itong dalawang anak ay umupo. Here, nothing mo. Anong nothing dito sa Mark 10:35? Anong hindi nabanggit sa Mark 10:35? Na huwag ipag-utos mo itong anong dalawa ko ay umupo. Wala po dito. Okay? Sino yon? Sister Maria ba yon? Ako po pero... Oh yes, Sister Tessie. Go ahead. Wala, nag-analyze pa ako, Brother Dan. Sige, so hanapin mo kung ano yung missing doon sa Mark 10:35. Anong hindi nabanggit? Pero nabanggit ni Matthew. We want you to do for us whatever we ask of you. Okay, zoom in ka sa verse 20 ng Matthew 20:20. And then read mo agad yung Mark 10:35. Makikita mo yung kaibahan. Matthew 20. Yes, Sister Cheryl? Yun, Matthew 20:20 and then tingnan mo agad yung Mark 10:35. Then came to him the mother of Zebedee's. Sa akin dito, Brother Dan, sa Matthew 20:20. Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshiping him and desiring a certain thing of him. Ito yung sa ano eh. And then sa Mark 10:35, ano nasabi? Walang mama. Okay. You got it, Sister Lilieta. Okay. Si James na kasi dyan. Okay. So, yes, you got it, Sister. Hindi, sa Mark, hindi na po nabanggit ang mother. Okay? Pero kay Matthew, binanggit niya talaga ang mother. Yung so, yun ang kaibahan po. Yes? Yung mother and James. Sorry, hindi ko narinig, Sister Cheryl ba yun? O Sister Tessie? Yung sa Mateo po, dating doon sa Mark, si James na. Okay. Medyo mahina siguro ang signal, no? Hindi ko marinig yung explanation mo po. Kung may nakarinig, please explain kung may nakarinig sa sinabi ni Sister Cheryl. Hindi ho clear, Brother Dan. Okay. Dahil sa ano. Baka problema yung internet. So mga kapatid. Totoo yun, brother. Walang mother, sons of Zebedee lang. Oo. Mark. Yes. So, ayun, no? Malinaw na Mark, the shorter story, hindi na niya sinulat. Omitted the mention of the mother. Pero kay Matthew, the longer story, in-include niya yung presence ng mother. Okay? So, mga kapatid, ano kaya? Ano kaya yung bakit kaya ganun? Yung so kay mother Mark, wala nang na-mention ng mother. Dito na yung mga anak ang nagsalita. Parang ang nagsalita ito para ang mga anak eh. Pero kay Matthew, parang maliwanag dito na ang nagsalita ang mother talaga. Para bang
The mother speaks in behalf. Kung sa mga Pilipino, parang makarelate tayo kay Matthew account, tama? Yeah. Ikaw na ingon ma. Oh, di ba? Para makarelate tayo mga Pilipino, makarelate tayo kay Matthew. Di ba? So, anyway, let's proceed sa ating discussion po. Let me proceed po sa next slide. Now, answer ito is Mark omits to directly address where the guilt lies. So ito po yung gusto ni Mark. Kung sino yung guilty, pag sabi ni Yausha, talagang pupunta doon yung mensahe. So omitted the mother. But Matthew, mother appears to soften the image of James and John. Okay? Kumbaga, strategy po ni Matthew yun, Matatiao, na parang hindi naman mapahiya yung anak. Hindi naman mapahiya yung dalawang mga anak. So, mother appears to soften the image of James and John, or Jacob and Yaokanan. Why do you think? Okay. Hindi mahalata na. Oh, yes, sister, hindi mahalata, no? Oo na. After sila sa reputation na sa ano. Stage mom. Okay. Now, my question is, what do you think is better? Or shall I say, which is best? Mark's way or Matthew's way, and then why? Okay, sabi ko kanina, dapat meron tayong mga interaction. So ano kaya? Anong sagot niyo mga kapatid? Brother Desmond, meron kayong additional dyan? Which do you think is best or better? Mark's way or Matthew's way? And then why? Sa akin, brother. Yes, go ahead, sister. Walang lakas na loob si James and John na mag-present sa kanilang self na gusto silang mag-sit doon sa throne. At kasi ayaw nila ipahalata yung ano nila, yung motive nila. Okay. Kaya through their mother, pinaas nila yon sa ano kay Yausha. Okay. So, yun ang pagkasulat ni Matthew according sa explanation ni Sister kay Tessie. What about kay Mark? So you're saying na mas maganda ang kang Matthew, Sister Tessie? Mayroong mother doon. Okay. Mas maganda. Better yung kay Matthew. Okay. Sinong magsabi na mas maganda ang kay Mark? Brother John. Yes, go ahead, Sister Cheryl. Go ahead. I will go with Matthew. Okay. So, kawawa si Mark. Go ahead. Instinct. Pero dito po kasi sa kay Matthew, then the mother of Zebedee's sons came to Yausha, her sons, kneeling. Meron po pagluhod merong pakiusap. You got it. Tapos dito po sa Mark, it is just a command. Parang command lang sila. We want you to do for us whatever we ask. Parang they commanded. What Matthew? So it's a plea. Parang nakikiusap sila. Ask favor na para ibigay sa kanila yung favor. Yun po yung nakita. So, dahil dun sa mother instinct, di po ba yung mother most of the time, I am a mother, so I immediately go in front of my children for the sake of them. Di po ba? Yung mga nanay, yung parang we can risk ours or our lives or our wealth or anything just for the
sake of our children. So dito nakita ko po dito yung pakiusap eh. Yes. Yun lang po. Yes, maganda. Magandang explanation, sister. While Sister Cheryl is explaining, pumasok sa isip ko, itong panahon nito, babae ay walang we will not say na walang kwenta, but babae talagang mababa ang tingin, di ba? Kasi lalaki ang tinitingnan dito, di ba? So instead, anong napansin nyo? Instead, na sana yung si CBD, yung tatay, ang lumapit. Bakit pa ang nanay ang lumapit dito? So, what do you say of a mother like this, whose culture, women are not given that importance, pero siya ang lumapit doon. So, what kind of a woman this is? What kind of a woman she is? Ambitious. Okay? Ano ba? Talagang lakas loob siya, di ba? Lakas loob. Very influential woman. Pero maganda yung explanation dito ni Sister Cheryl. Talagang nag-humble down, no? Talagang yumuko din. Sabi ni Sister Tessie kanina, yumuko siya, humble down. So, influential, strong person, strong-willed, pero willing to humble down. Just in behalf sa kanyang mga anak. And maganda yung explanation mo dito patungkol kay Mark na para bang naging demanding na on the other side, no? Parang demanding sila, no, na ibigay yung right, no? And Yaakov and Yaokanan, the sons of Zebedee, came up to him saying, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask." So para bang nakita niyo mga kapatid? Nakita ninyo yung explanation diyan? Yes. Yes. Okay, so I would understand na you would vote for Matthew. So walang mag-vote para kay Mark. Okay, anyway, that's only for the sake of discussion para makuha po natin yung mga insights diyan. So, what Yahushua said, "What do you want?" Ito yung sabi po ni Yahushua. In verse 28, he promised 12 thrones already for his 12 disciples. He said, "One of my son," and she said, "One of my sons sit on the right and sit on the left in your reign." So ito po yung sabi ng babae, ng mother. Okay? Pag sabi ni Yahushua, "What do you want?" So, di ba? Nakuha talaga yung attention ni Yahushua. Nung lumuhod yung nanay, at yung nag-request na, nakuha niya ang attention ni Yahushua. "What do you want?" So ito yung kanyang paliwanag. But dito sa 1928, napag-usapan na po natin na 12 thrones, nabanggit na po doon para sa mga disciples yon. So, ngayon dito, hindi pa ba sapat yun mga kapatid na meron ng ang lahat sa kanila, meron ng lugar doon? Okay, nakuha ninyo? Hindi pa ba sapat yun na nabanggit na po ni Yahushua, kayong lahat 12, meron na kayong lugar doon. So, what do you think? The mother really wants na, ano kaya? Have to be sure na may placement talaga yung mga anak niya. Gusto lang niya, tama yung word na placement, no? Talagang ma-secure po, no? Ma-secure po yung place, okay? Why would she like to secure the seat honor in the reign of Yahuwah? Why would she like, okay, for her children to secure the seat of honor in the reign of Yahuwah? So let me rephrase that question, no? Why would she, yung mother, like to secure the seat of honor in the reign of Yahuwah? Bakit kaya? Yun ang gusto niya. Yes, go ahead, sister. Kindly explain. Yes, go ahead. Continue po, Brother Dan. Hindi ko kayo tapos. Okay. So, ayun, no, gusto lang niya talagang magkaroon ng assurance po. Yun ang makuha natin dito. So,
So, what do you think? What else do you think you would like to add here? Brother Dan. Yes, go ahead. Naalala ko po dito yung si Rebecca. Oh, Rebecca, okay. Ano ginawa ni Rebecca because of her love to Jacob? Di po ba inano niya na isip niya di po ba, Brother Dan, because of her love to Jacob, yes, kinuha niya gusto niya si Jacob na i-deceive para makuha yung baraka kay Iso. Okay. Nakita ko po dito yung love ng mother para dun sa kanyang mga anak na she really wanted an assurance na magkaroon sila ng place. Ayaw ng nanay na maging tail or di kaya left behind or di kaya maging mababa yung position nila. Gusto ng nanay assurance na talagang meron silang position. Okay, very good point there, mga kapatid. In behalf sa isang mother na talagang may love, citing on the example of Rebecca and Jacob, okay, over Esau and, or rather, Yesakak Rebecca and Yesakak over Rebecca's love for Jacob. Okay, so a very good example na mother, Salome, kung di ako nagkamali sa pangalan ng mother nila, talaga appeared in behalf of the two children para magkaroon lang talaga ng place. Okay? Now when we compare it with the two thieves on the tree, di ba yung dalawang mga anong thieves sa Tagalog? Sorry for that. Mga magnanakaw, ano ba yun? Thieves. When we compare it with the thieves dito sa Matthew 27:38 po. Di ba yung isa nasa right, ang isa nasa kaliwa? Pwede ba ninyo tingnan? Sino ba yung nagsalita ng against? Sa kaliwa ba o sa kanan? Tingnan mo daw. Matthew 27:38. 27:38 rather. Kasi nasa left and right yun, di ba? Sino nagsalita? Then the two robbers were impaled with him, one on the right and one on the left. And those passing by were blaspheming. Sino ba sa kanila? Which among them ang nagsalita ng maganda? Right ba o sa kaliwa? Okay, can you look at it kung meron kayong answer? One on the right, nung dalawang mga robbers, no? And one on the left. Which among them say kind words to Yahusha? Okay? Meron na kayong sagot? Wait lang po, Brother Dan. Yes. Mga kapatid, tinitingnan natin dito yung kwento ng dalawang mga thieves. One on the right, one on the left. Sino sa kanila ang nagsalita ng kind words to Yahusha? At sino yung nag-say ng bad words to Yahusha? Sa verse 44, no? Wala namang nakasabi, no? Sa verse 44, and also the robbers who were impaled with him reviled him the same. Pero meron tayong account niyan, di ba? Yung isa, huwag kang magsalita ng ganyan, di ba? Sabi niya. Tayo nga yung dapat ipako dito, di ba yung sabi ng isa?
Then Yahushua said, yung isa na nagsabi, remember me when you are in paradise, sabi ni Yahushua right now, di ba? Yun ang sabi niya. Okay. Ano pa kaya dito ang ating implication dito? The place of honor they sought would be fulfilled in an entirely different way by the two criminals. So, ano lang ito, no? Parang comparison lang ito, compare and contrast lang po kasi yung positioning po ng two criminals, ang isa nasa left, ang isa nasa right. Okay? At itong mother niya, sabi niya, one will be on your right, one will be on your left. So, wala naman siyang ano diyan, but bigyan lang ni Matthew ng isang contrast kumbaga o irony kumbaga. May sagot ka na? Nasa ano po siya, nasa Luke. Okay. So wala sa Matthew. Kaya pala 39. Luke, ano po sis? Luke 23. Okay, Luke 23 po, verse 39. 39. Okay, thank you very much. So anong sagot? Harlot insult at him, aren't you the Messiah? You save yourself and us. Yun po yung parang minak niya si Yahushua. Okay. Na kung ikaw talaga yung Messiah, bakit hindi mo i-save yung sarili mo at saka kami? But the other criminal rebuked him. Don't you fear, Yahuwah? He said, since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Yahushua, remember me when you came into your kingdom. So ito yung nasa right side. Okay, right side. Yes po. And we indeed. Hi. So saang verse po? Nasaang yung magsabi na nasa right side? Saang verse po yon? Verse? Hindi. Saan ba yun? Is 2. Men, criminals were also led with him to be executed. When they came to the place called the skull, they crucified him there along with the criminals. One on his right and the other one is left. Yahushua said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. The people stood watching. The rulers even sneered at him. They said, he saved others, let him save himself. If he is Yahuwah's Messiah, the chosen one. The soldiers also came up and mocked him. They offered him vineyard and said, if you are the king of the Jews, save yourself. Okay. There's written notice above him with reds, this is the king of the Jews. One of the criminals who hung there rolled insult at him. Wala po akong nabasa dito. Yun lang po dito yung yung hindi nabanggit, no? Okay, thank you very much for the additional information. Pero hindi nabanggit, no, kung kanino doon. Left or right ba, but sinabi lang one, okay? One of the criminals. One on the left, one on the right. But yung nag-comment ng good, something good, hindi natin nakita kung sino sa kanila. But ang point natin is, itong mga naghingi ng honor, okay, sa panahon ng pag-reign ni Abba Yahuwah, the place of honor they sought would be fulfilled in an entirely different way. Okay? As the criminals have also expressed. Okay? So, magkaiba po mga kapatid. And let's proceed po sa next na point here dito. The dialogue about the cup. Okay, the necessity of drinking the cup. Ito yung ating nakita na. And the right of Aluwa to decide. Okay, ito na yung ating titingnan. So, dito, ngunit sumagot si Yahushua, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi.
Kaya ba ninyong inumin ang kupa na malapit ko nang inuman? Sinabi nila sa kanya, kaya namin. So ano sa palagay mo? Sino itong nagsalita na? Sino itong nag-respond sa kanya? John and ano na ito, no? James and John na ba ito nagsalita? O ito ba ay kasali na rin yung mga ano? Kasi nga specific man ito, no? Tinanong ang tanong niya specific doon sa dalawa. Kasi wala na ang mother dito, di ba? Sa conversation ito, wala na yung hindi nakasali yung mother. Ang tinutukoy na niya dito yung mga disciples na. Pero specifically, yung dalawang disciple ang pinag-usapan niya dito. Okay? At sabi ng mga disciples, kaya namin yung dalawa. Sinabi niya sa kanila, talagang iinuman ninyo ang aking kupa, ngunit ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakaloob. Kundi iyon ay para sa kanila na pinaglalaanan ng aking Ama. So, ano po yung punto dito? Yung pag-inom ng kupa, okay? Yung pag-inom ng kupa, oo, pwede niyang ipagkaloob yun. Yahushua can do that. Pero yung sino yung makaupo sa kanan at sa kaliwa, hindi po yun kay Yahushua. Nakuha natin mga kapatid, no? Yung emphasis ni Yahushua dito na yung mayroong karapatan mag-decide ay hindi siya, but ipinagkaloob niya po kay Aba Yahuwah. So, what do we see here, mga kapatid? Kung naalala ninyo noon, panahon pa ni Manong Jaime, di ba lagi naming sinasabi noon with Manong Jaime, kung naalala ninyo, Yahushua is Yahuwah made manifest in the flesh. Tama po ba? Narinig ba ninyo kami noon? Salita niyan? Yes. Okay. Yes po. Mga kapatid, yes, yun po ang aming pag-unawa with Manong Jaime noon. But as we continue in the journey, yun nga, wala na si Manong Jaime. But as we continue with the journey, okay, malinaw mga kapatid na talagang merong distinction po. Ang Ama ay Ama, ang anak po ay anak. Okay? Ang anak ay pinadala po ng Ama. Nakuha ninyo? So, mahirap nating sabihin mga kapatid na Yahushua is Yahuwah. Mahirap po mga kapatid. Kasi nga, may distinction nga. Okay? Dito, halimbawa, dito, sinabi ni Yahushua, oo, may ang pag-inom ng aking kupa, oo, pwede. Sasabihin ko, kung kaya mo, sige, inom ka. Pero sabi ni Yahushua, yung mag-upo sa kanan at sa kaliwa, anong sabi niya? Di ba? Hindi po ako ang mag-decide. So, ayan mga kapatid, malinaw yan na we cannot say Yahuwah is Yahushua o Yahushua is Yahuwah. Hindi po. Kasi nga, Yahushua himself, binigyan niya talaga ng full right, full authority. O si Aba Yahuwah. Oo nga, Aba Yahuwah, binigay rin niyang authority kay Yahushua at binigay ni Yahushua sa mga apostles o disciples. Sabi siya, go and make disciples. Okay? Oo, walang problema tayo doon. Pero dito, may mga bagay din na Yahushua would say, si Aba Yahuwah po ang bahala dyan. O ang Ama ang bahala dyan. Okay? So, nakuha ninyo mga kapatid ang aking paliwanag dito at meron tayong mga development po. Yung mga manunood sa Republic, if ever man napanood ninyo kami ng aking kapatid na yun ang aming tinuro noon, sorry po mga kapatid, meron po tayong development as we grow, as we learn po, as we study the scripture po. Na Yahuwah is ang Ama, Yahushua ay ang anak. Okay? At hindi pwede nating baliktarin yun kasi yun na nga, Yahuwah is the one who sent Yahushua. Okay? At Yahushua recognize po mga kapatid na ang karapatan
na magpili kung sino ang ilalagay doon sa number 1 sa kaliwa at sa kanan. Ang karapatan, sabi ni Yahushua, ibigay sa Ama. So, do you have any interaction po based diyan? So what is this cup Yahushua is saying? Okay, the cup of suffering and death, and they don't know what they are asking. He told you, will indeed drink my cup. Yun sabi niya. James died of a martyr. Okay, Acts 12 verse 2. And Yaokanan being martyred early, but Irenaeus died of a natural death in an island of Patmos. So, ibig sabihin mga kapatid, si James, yung gusto rin na mag-upo doon sa either right or left, o si Yaokanan, yung kapatid niya, all of them, according to understanding, is they also experience martyrdom. Okay? Yeah, Acts 12 verse 2. Can somebody read on Acts 12 verse 2? Tama ba? Acts 12 verse 2 po. Oo nga, no? And he killed Yaakov, the brother of Yaokanan, with a sword. Sinong pumatay po nito, mga kapatid? Acts 12 po. Oh, Acts 12 verse 2. He had James, brother of John. Yes. Herod. Herodes po. Wow, grabe no? Very early. So, sa palagay ko mas naunang namatay ito siya yung unang martir. Si Jacob. Si James po. So, si James, si Jacob nga, the brother of Yaokanan, siya yung unang namatay dito. So, kaya paniwala ng maraming mga scholars na yung James na naging leader doon sa Book of Acts chapter 15, yun na daw yung James na kapatid ni Yahushua. James, the brother of Yahushua. Okay, yun ang James na yun na pinag-usapan nila. But dito yung James na Yaakov, na kapatid ni Yaokanan, na ang ama nila si Zebedee, at yung nanay na nag-request, si James pa nga ang unang namatay. Okay? And then, Yaokanan, yung writer ng Gospel of John, okay? And Revelation, according to dito sa Revelation 1:9. Can somebody look at Revelation 1:9? Hindi po nakasabi dyan, Revelation 1:9. I know your tribulation and your poverty. Revelation 2? No, 1:9 po, 1:9. Chapter 1 verse 9. Okay. Revelation 1:9. I, John, your brother and companion in kingdom and patient endurance that are ours in Yahushua was on the island of Patmos because of the word of Yahuwah and the testimony of Yahushua. Okay po. So, binanggit niya dyan, no? Pressure, no? Sharer in pressure. Okay. Endurance. So, talagang, anong pinagdaanan nito nila? Yung kapatid niya, si James, si Jacob, murdered, killed with a sword. Sakit, no? Tapos itong brother niya, doon sa island of Patmos, di ba? Mga kapatid, hindi magandaan, hindi madali yung pinagdaanan nila. Kaya sinabi niya siya, no? Hindi niyo alam. Sinabi niya siya, hindi niyo lang alam kung ano yung hinihingi ninyo. Willing ba kayong mag-inom sa aking kupa? Sabi nila, oo, kaya namin. O, ito na yung resulta. Okay, ito na yung resulta, mga kapatid. Martyrdom. Dito. Yes? Sabi dito, because of the word of Yahuwah and the testimony siya. Tama. Because of the word of Yahuwah and the witness and the testimony of Yahushua HaMashiach. So, maganda naman kasi faithful naman si Yaokanan. Okay? Kumbaga faithful naman siya doon sa kanyang calling din po.
At siyempre, nakapagsulat po siya ng 5 books, di ba? 5 books po ang nasulat niya. Okay, for our reflection mga kapatid, ito yung ating pagmuni-munihan. The cup of suffering nga. 16:24, 10:22. Tingnan natin yan sa Matatiao 16:24. Okay, Matatiao 16:24. Ano yung pinag-usapan dyan? 16:24, 10:22. Sa 10:22, sinabi po, and you shall be hated by all for my name's sake. But he who shall endure to the end shall be saved. 10:22 po. Ano pong sinabi ng 16:24? You shall be hated, no? Cup of suffering pala yan, ha? 16:24, ano sinabi? Yahushua said to his Talmidim, if anyone wants to come after me, ano sabi niya? Let him take up their cross and follow me. Take up their stake, okay, and follow me. Deny himself and take up his stake and follow me. So yun po ang mga cup of suffering para sa mga, kanina mga kapatid, di ba pinag-usapan natin yung journey, yung way to the ascending of the Jerusalem. Yahushua is a model po. Okay? Pinapakita ni Yahushua sa kanyang mga disciples, ito yung cup na iinumin ko. Kaya ba ninyong inumin? Kaya po namin. Okay? So ngayon, naintindihan nila mga kapatid, no? Naintindihan nila ang suffering. They are persecuted for the name of Yahushua. And then they have to deny themselves and take up the stake and follow Yahushua. So talagang malinaw yan mga kapatid, oh. And follow me. So hindi natin sundin yung sinabi ni Paul o Saul doon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 1 po. Follow me or imitate me as I follow Mashiach. Sundin po natin mga kapatid ang sinabi ni Yahushua. Matatiao 16:24. Sabi po ni Yahushua, take up your stake and follow me. Yahushua lang po ang ating susundin. Okay? Tito, servanthood. Ano pong sinabi ng 1 John 4:19? Yaokanan. Anong sinabi po ni Yaokanan? 1 John 4:19. Anong sinabi po niya? (4:19) 1 John 4:19. We love because He first loved us. Oh, we love because He first loved us. So, yung ating pagsunod sa kanyang mga kautusan, okay, yun ang ating pagmamahal sa kanya. Okay, Yahushua faced before the teachers of the law, faced before the chief priest, because Yahushua nga died not only for the Gentiles but died for the Yisrael. He died in order also to accomplish and fulfill po yung mga writings of the Torah, writings of the prophets about him. He died, yun po ang dahilan bakit he died. So, tayo din po, kung mahal po natin si Yahuwah, mahal po natin si Yahushua, kailangan mahalin natin siya kasi siya po ang unang nagmahal po sa atin. Okay, so servanthood po yun. Then, what is this message for you? What lessons we can take? Applications po sa ating buhay. Ano kaya mga kapatid? Did we learn something today? Any feedback po? We wanna hear feedback. What are your thoughts from our lesson for today? Ano po yung mga iniisip ninyo sa ating mga napag-usapan today? Ako po, Brother Dan. Yes, go ahead, sister.
Naalala po ninyo, nabanggit nyo na kanina, yung dati po kasi when I start learning and taking up the lessons about the name of Yahuwah, yun po yung yung first lesson na sinabi po ninyo na Yahusha was manifested into flesh. Okay. Now, there's the stand at meron naman pong scriptures that na nagpapatunay talaga na there's a distinguish. Okay. At what I have learned now is marami po ako napulot, marami po ako natutunan. And it will change me, it will help me to be obedient also, kasi as human, meron po tayo yung minsan may mga katwiran tayo na we stand for our we stand for our right, we stand for our, we believe what we thought, yung kung ano po yung naisip natin na tama tayo, we stand for that. At what we learn now is dapat palang compassionate tayo dun sa mga natututo pa lang. Compassionate tayo, naaral pa lang, yung gustong matuto, gustong mag-aral pa ng lubos. Hindi po for me po hindi po yung dahil sa alam po natin na ito yung totoo, ito yung napag-aralan mo, yun yung gusto mong i-feel sa iba na dapat iyon din ang matutunan nila. So we have to give chance, we have to give the compassion, and we have to give yung pag-alalay dun sa mga gusto palang matuto, yung mga mahihina pa lang at gusto palang, kasi hindi po tayo pare-parehas ng pagkakaintindi, hindi po tayo pare-parehas ng isipan, hindi po tayo pare-parehas ng deliverance, hindi po tayo pare-parehas ng yung pag-deal sa mga naririnig po natin. So for me, that's what I have learned today, na maging compassionate, na kung ano man yung natutunan ko, kung ano man yung mga alam ko na, I have to share dun sa mga hindi pa o sa iba. I will not level, I will not mark them dun sa iba. Pero dapat maging compassion tayo. We have to be understanding, we have to be slow, and we have to be dapat po maging kagaya ng ginagawa ninyo, Brother Dan. I have learned a lot from you. I know that the Rook will guide us. Nalaman ko po sa inyo na even we don't want the situation, dapat maging calm lang po tayo, maging mellow lang po tayo. We have to take yung kahit binabato na tayo, kahit hindi tinatanggap yung mga sinasabi natin. That's what are you doing, Brother Dan? Pero itong pa rin yung perseverance mo na naibahagi yung natutunan mo, naibahagi yung mga messages sa iyo ng Rook ni Abba Yahuwah. At in a mellow way, in a nice way, in an equal way, na you also open ka din sa pakikinig para dun sa iba. And when you rebuke, na andun po yung pagre-rebuke na wala pong kasamang raising ng voice, wala pong kasama ng parang pag-i-insist kung ano yung sa tingin mo po ay tama. I want to have that mindset. I want to have that
heart also. Kasi minsan po may mga katwiran ako na no, ganito ito eh. Ganito yung pagkakaintindi ko. So that's the message na sinabi na we have to deny ourselves. Deny yourselves and maging ano po tayo, perseverance and compassionate. Yun lang po, Brother Dan. Thank you po. Okay. Yadaya uwa po sa nasabi na ni Sister Cheryl. Purihin ang Ama sa magandang pakiusap ng Ruth Pakados doon kay Sister Cheryl. All esteem and praises to Abba Yahuwah. Sister Corazon, meron kang sasabihin, Sister Corazon Tabcao, if you have something to say. Or Sister Tessie, go ahead. Ako, Brother Dan. Go ahead, Sister. Ngayon ko lang narinig yung sabi mo na Yahusha is different, distinct from Yahuwah. Kasi nasanay ako doon sa Crete noon na Yahusha is 100% God and yun na nga 100% mighty being at saka made manifest in the flesh, ganon. Kaya more searching pa ako ngayon. Yes, panibagong searching, panibago. Ayun lang po. Okay, so kasi nga another challenge ko ngayon. Yes, very good, Sister Tessie. Kasi nga may mga post na rin may mga post na rin and may mga grupo na rin nag-organize ng ganun. So I was quite worried na baka yung aming mga videos with Manong Jaime, baka isa rin yun sa mga isa rin yun sa mga sources na pinaniwalaan ng iba ngayon. So I feel very sorry about that. But again, this is a learning process nga. So kung ito ay binigay ni Abba Yahuwah na understanding through the Ruach, then siya po yung kumilos. And kung ano man po yung mga pagkukulang or hindi tamang mga naituro sa nakaraan, sana po ang Ruach na yung bahalang mag-correct doon at tulungan tayong lahat na talagang lalakad tayo ayon doon sa kanyang mga katuruan po. Okay, meron pong nag-share ng screen dito. Ito ba kay Sister... Sino pong nag-share ng screen? Sister Lilieta? May alam ka kung sino ito? Wala po. Ako po? Ito. Nakalimutan ko. Dito. Okay, hindi po. Baka na. Kasi mag-message po ako sa iyo na I have to leave. Kaya siguro napindot ko. Sorry po. Okay lang. Okay lang. Okay. Is it okay po to leave? Okay lang. Po, yes. Okay. Sige po. Thank you po. Na-extend po tayo, no? Hindi ko lang alam na is already, okay, too late already. Okay, so mga kapatid, let me end with this, that the teaching lesson that we have learned today, let it be na ito yung magbigay sa atin po ng maraming mga realization at mabukas po ang ating puso't isipan, lalo na po sa ating journey na hindi nga ito easy journey, but this will help us better understand po kung ano po yung ating pagsunod kay Abba Yahuwah. So, Yahuwah barakas po and shalom sa lahat. All esteem be unto Abba Yahuwah.